Sa pangunahing sipi ngayon, sa Deuteronomio, Kabanata 32, Talata 7, nais kong pag-usapan ang talangkanan ng mataas na saserdote. Kaya ngayon ay pagpapakilala pa lang, kaya ang daming dapat tatalakayin. At ito ay batay sa ika-6 na aklat ng kasaysayan ng pagtubos. Siyempre, hindi pa ito nalalathala sa Ingles, ngunit na isali na ito at handa ng ilathala sa lalong madaling panahon. Kaya masasabi kong may kumpiyansa marahil sa katapusan ng taong ito o sa unang bahagi ng susunod na taon. At kaya handa na itong umalis at ang mga bagay-bagay ay umuusad na. At kaya makakatulong ito sa iyo na maunawaan ang tungkol sa ang ika-6 na akat. Ito ay isang uri lamang ng pangkalahatang ideya. At una sa lahat, gusto naming pag-usapan ang tungkol sa mga talaangkanan. Kaya una sa lahat, ano ang tungkulin nito? Ano ang kahalagahan ng pag-aaral ng genealogy at ang tungkulin nito? Kaya bakit pag-aaralan ang mga talaangkanan sa pangkalahatan? Bakit mag-aral? Una sa lahat, lagi naming sinasabi, alam mo na ang kasaysayan ng pagtubos. Kaya, para ibuod ang kasaysayan ng pagtubos, mairong itong tatlong pangunahing elementong ang paglika at ang nilikhang mundo ay bumagsak dahil sa pagsuway ni na Adan at ng babae. Ngunit ipinangako ng Diyos ang binhi sa babae at kaya nagkaroon ng gawain ng pagpapanumbalik. Pagpapanumbalik at sa huli, sa pamamagitan ni ikalawang pagparito, magkakaroon ng kaganapan. At ang katuparan ay, alam mo na, pagkumplito, kaganapan sa pamamagitan ng ikalawang pagparito, Panginoon. At lahat ng ito ay kasaysayan ng pagtubos. Nakasentro ang lahat ng ito sa ang pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. Ang pagkamatay ni Jesus sa krus at ang kanyang muling pagkabuhay. Kaya ang buong gawaing ito ng kaligtasan ay tinatawag na kasaysayan ng pagtubos. At ito, sa madaling salita, ang Biblia. At kung titingnan mo ang mga taga-Epeso 1, talata 7, sinasabi nito, sa kaniya ay may uroon kayo ng kapatawaran ng inyong mga kasalanan sa pamamagitan ng kaniyang pagtubos na siyang gawa ng pagtubos. Kaya ang pagtubos ay nagsasabi na mayroong halagang nabayaran. Kaya ang kaligtasan ay hindi mura o hindi ito libre. Ngunit binayaran ni Jesus ang pantubos at binayaran niya ang halaga para sa ating katubusan, ang ating kaligtasan. At sa gayon, siya ay nagiging katuparan ng Genesis 3, talata 15, kung saan ipinangako ng Diyos bilang isang tipan na ipapadala ko ang binhi ng babae upang durugin ang ulo ng ahas. Kaya naman, ang lahat ng gawaing itong napagtubos ay nakasentro sa kamatayan at muling pagkabuhi ni Jesus. At hindi lamang iyan, kundi inaabangan din natin ang ikalawang pagparito. Kaya sa ikalawang pagparito, gayang nakasaad sa 1 Korinto 15, versikulo 50 hanggang 52, mayroong dalawang pangunahing pangyayari. At ang mga namatay kay Kristo ay mabubuhay muli, kaya't ang pagkabuhay na mag-uli ay muling mabubuhay. At pagkatapos, yaong mga nabubuhay pa, kapag nakatagpo natin ang Panginoon sa huling panahon, gaya ng ating pagiging nabubuhay sa panahong iyon, saka naman nakiganap ang pagbabagong anyo. At nangangahulugan ito na hindi natin makikita ang kamatayan, ngunit tayo ay babaguhin tungo sa mga espiritual na katawan. At tayo'y pupunta sa langit, sasalubungin ng Panginoon sa himpapawid at magkakasamang magkikita. At kaya ito ang kasaysayan ng pagtubos. Pero ito talaga,
Hindi lamang ito kasaysayan ng pagtubos, kundi ito ang kanyang kwento ng aking pagtubos. O maari nating sabihin na ang ating katubusan. At kaya narito tayo, papalapit ng papalapit sa mga huling panahon, papalapit sa pagdatong ng pangalawang Panginoon. Kaya ito ang apin, nandito ka. Sa Google Maps, nandito ka, kaya't napakalapit na natin sa katuparan ng gawain ng kaligtasan. At kaya narito, ito ang buod ng kasaysayan ng pagtubos. Kaya ano ang kinalaman nito sa mga talaang kanan? Kung gayon, dahil karamihan sa mga tao, nilalaktawan nila ang mga genealogy. Nakakabagot. Pero una sa lahat, ang talangkanan ay ang pinaikling buod ng malawak na kasaysayang ito ng pagtubos. Kaya, ang talangkanan ay pinaikling buod ng kasaysayan ng pagtubos. At kung titingnan mo, halimbawa, Genesis 5, talata 1, sinasabi nito, ang aklat ng mga salinlahi. At sa Hebreo, ang aklat ng mga salinlahi ay Sefer Toledot. Kaya hiwalay. Toledo, kaya ito ang mga henerasyon. Kaya ito ang aklat ng talaangkanan ni Adan. Gayun din, kung titingnan mo ang Mateo 1, talata 1, mayroon din tayong aklat ng talangkanan ni Jesus. Aklat ng talaangkanan. At dito, ito rin ay Biblos Genesios. At ito ay si Biblos. Ito ang aklat ng talaangkanan. Kaya, kahit na maaring iisang kabanata lamang ito, ngunit sa ilang talatang iyon, naglalaman itong malawak na kasaysayan ng pagtubos na pinaikli. Kaya hindi lang basta mga pangalan, kundi sa loob ng mga pangalan, mayroong isang magandang kasaysayan sa likod nito. Kaya halimbawa, kung ikaw ay taga-Amerika, maari mong kabisaduhon ang lahat ng mga pangulo ng Estados Unidos. O mula sa Canada, alam mo na ang premier. At kung ililista mo lang ang mga pangalan ng mga pangulo sa pamamagitan lang ng pakikinig sa pangalan, alam mo na kung ano ang nangyari noong panahong iyon. Halimbawa, alam mo si Jimmy Carter o si Ronald Reagan, no, dekada 80. Alam mo, doon talaga umunlad ang Amerika at nagawa nilang malampasan ang Russia sa digmaang malamin. Kaya sa iisang pangalan lang na iyan, lahat ng kasaysayang ito ay nasa loob noon. Kaya ang talaang kanan ay isang pinaikling buod. Pinapaliit at pinapaikli nito ito na parang zip file dahil hindi kayang isulat ng Diyos ang lahat. Kaya, pangalawa, bakit natin kailangang pag-aralan ang talakaknanan ng mataas na saserdote? Dahil utos ito ng Diyos. Utos ito ng Diyos. Kaya sinasabi natin na gusto nating sundin ang Diyos. Gusto naming sumunod sa Diyos. Ngunit, iniutos sa atin ng Diyos na pag-aralan ang mga talaangkanan. At hanggang ngayon, sila ay pinabayaan at sila ay naging minamaliit o sila ay nilaktawan. Ngunit, sa Deuteronomio 32 talata 7, sinasabi, isaalam-alang mo ang mga taon ng lahat ng lahi, kaya't alalahanin ang mga araw ng unang panahon. At pagkatapos ay sinasabi nito, isaalang-alang ang mga tao kung lahat ng henerasyon. At kaya, isaalang-alang sa Hebreyo ay Bino, Shanot, at saka Dorvador. Kaya Dur, Vadur, Hengto. Kaya maging babo. Ibig sabihin nito,
para isaalang-alang. Ang ibig sabot nito ay magtanong. Ang ibig sabihin nito ay mag-imbestiga. Mag-imbestiga. Kaya ito ay utos. Tandaan, ito ay utos ng Diyos. Ito ang utos. Utos. Kailangan mong isaalang-alang. Kailangan mong magtanong at kailangan mong mag-imbestiga. At sa mga taon, naan na siyang siyanot. Siyanok. Pinag-usapan dito ang mga petsa at kronolohiya. At saka ang dorbabador ay henerasyon at henerasyon. Ngunit ang henerasyon at henerasyon ay lahat ng henerasyon. At lahat ng henerasyon, kapag inilista mo ang mga henerasyon, pinag-uusapan dito ang talaangkanan. Kaya mga talangkanan, kaya't iniutos sa atin ng Diyos na pag-aralan ang lahat ng taon, petsa at kronolohiya ng mga talaangkanan dahil sa loob nito ay nakatago ang panganasiwa ng Diyos sa kasaysayan ng pagtubos. Sa loob ng mga petsa, sa loob ng kronolohiya, nakikita natin kung paano nakipag-ugnayan ang Diyos sa sangkatauhan, kung paano niya isinagawa ang kanyang probidensya sa kasaysayan ng sangkatauhan. At kapag ginawa natin ang mga kalkulasyong ito, natutuklasan natin ang probidensya ng Diyos at ang kanyang soberanong gawain sa kasaysayan. Kaya dito natin nakikita na ang talangkanan ay isang bagay na kailangan nating utusan, na inutusan tayong mag-aral at magsaliksik. At lalo na kung pinag-aaralan natin ang talaangkanan ng mataas na saserdote, ang talaangkanan ng mataas na saserdote ay matatagpuan sa una Kronika 6, 3 hanggang 15. At ang mahalaga rito ay ang talangan-kanan ng mananalaysay. Ay, na kung titingnan mo ang kasaysayan mula kay Adan, sa pagbabalik, ang buong kasaysayan ng mga 3,600 taon ang naitala sa talangkanan nga mananalaysay. Ang mahalaga ay kung saan lumilitaw ang talangkanang ito. At ito ay lumilitaw pagkatapos mismo ng 70 taon ng pagkabihag sa Babylonia. Kaya kailangan mong maunawaan ang konteksto ng kasaysayan. Gumugol sila ng 70 taon sa pagkabihag sa Babylonia. Bumalik na sila at naniniwala ang karamihan sa mga eskolar na si Ezra ang bumuo ng lumang tipan at siya ang nagtipon ng talaangkanang ito. At ang dahilan kung bakit niya tinipon ang talaangkangang ito ay upang hindi makalimutan ng mga tao ang kanilang mga espiritual na ugat. At ang misyon ibinigay sa kanila ng Diyos at ang tipan sa Genesis 3, talata 15 na ibinigay sa kanila ng Diyos. Siyempre, iba't ibang tipan ang itinatag. Ngunit lahat sila ay nagsasalita tungkol sa iisang bagay, si Hesu Kristo, ang kanyang gawain ng pagbabayad sala at ang ikalawang pagparito. At kaya lumitaw ang talangkanang ito pagkatapos ng 70 taon. At ang sinasabi nito sa atin ay, sa kabila ng kasalanan at pagsuway ng Israel, hindi sila itinapon ng Diyos. Ngunit kahit na pagkatapos ng 70 taon, tinupad pa rin ng Diyos ang kanyang pangako at ipinanumbalik at ibinalik pa rin sila ng Diyos patungo sa lupang panako. At ang talaangkanganang ito ay patunay na sa kabila ng panahong ito ng kadiliman, ang kasaysayan ng pagtubos ay patuloy na umuunlad at natutupad ng walang tigil. Kaya naman, napakahalaga ang talaangkanan ng mananalaysay na ito. At lalo na, ang talaangkanan ng mananalaysay na ito ay batay sa tribo ni Levi na siyang tribo ng mataas na saserdote at ang lipi ni Judah. Kaya sa pamamagitan ng kalaangkan ng ito ng mataas na saserdote, naunawaan natin ang espiritual na mundo. Ang espiritual na mundo. Ang mga mataas na saserdote ay ang mga namamahala sa mga espiritual na bagay, ang pagsamba, at sa pamamagitan ng talaangkan ng ito ng mga kronika, maunawaan naton ang daloy ng panganay ng Diyos at ang daloy ng espiritual na mundo kung saan ang kalooban ng Diyos at ang kaniyang trabaho ay nakapatum. Kaya nga,
Pinag-aralan natin ang talaang kanan ng mga kronika o ang talaang kanan ng mataas na saserdote. Kaya napakahalaga para sa atin na mag-aaral. Naniniwala ako na aduna ba gayoy makahimo sa paglak ni anang maong butang? Sige, salamat. Ugmao ka na sa Roma 11. Sinasabi sa bersikulo 20 na kapag tinawag tayo ng Diyos, hindi niya tayo itinatakwil. Kaya sa Roma 11, versikulo 20, sinasabi nito, ang mga kaloob at pagtawag ng Diyos ay hindi mababago. Kaya kapag tinawag tayong Diyos, at siya'y nagtatatag ng tipan, hindi niya tayo itinatapon dahil tayo'y nagkakasala, o tayo'y sumusuway, o dahil tayo'y nagkakamali. Ngunit ang mga kaloob at pagtawag ng Diyos ay hindi mababago. Siya ang bahala sa atin hanggang sa huli. Tayo ang tumatakas mula sa Kanya. Tayo ang humihiwalay sa Kanya. Ngunit, kailangan nating mamuhay na kasama ng Diyos, hindi tulad ni Cain na humiwalay sa Diyos. Kaya dalangin ko na maniwala ka na saan ka man naroroon sa buhay mo, na ang Diyos ay kasama mo sa mga pagsubok at paghihirap, nakakapit sa iyo ang Diyos hanggang sa pinakadulo. At idinalangin at binabasbasan ko ito sa iyo sa pangalan ng Panginoon. Amen. Pangalawa, titingnan natin ang mataas na saserdote. Kaya pinag-aralan namin ang kahalagahan ng pag-aaral ng talaang kanan. Napakahalaga nito. Sa katuanan, ang buong Biblia ay talaang kanan. Nagsisimula ito sa talaang kanan. May mga genealogy sa gitna. Ang bagong tipan ay nagsisimula sa talaang kanan. Magtatapos ito sa talaang kanan. Isa lamang itong malaking aklat ng buhay, ang kalangkanan ng lahat ng mga taong tinubos. Kaya pinag-aaralan natin ang talangkanan ng mataas na saserdote. Kaya tingnan natin ang mataas na saserdote. May mga dalawang ekspresyon para sa mataas na saserdote sa Hebreo. Mao nga tungod ni ana, sila ang halangdon nga lawang pare ug ang pangulong pare. Mao nga kining halangdon nga Kohen Gadol, ang labaw nga saserdote sa katawahan, kining maong tao. Og didto sa Kohen Rosh, kaya ang Kohen Gadol na ito ay nangangahulugang dakilang pari. Ang ibig sabihin nito ay kagalang-galang na pari. Kagalang-galang na pare. At itong Kohen Rosh, kaya ang Kohen ay malinaw na nangangahulugang pari. Rosh, ang ibig sabihin nito ay punong pari. Parang ang unang pari o ang punong pari. At pati na rin ang kinatawang pari, kumakatawan sa pari. Kaya ito ang dalawang pangunahing ekspresyon para sa mataas na saserdote. Kaya sina Kohen Gadol at Kohen Rosh. Kaya kapag tiningnan natin ang mga mataas na saserdoteng ito at ang kanilang mga tungkulin, mayroong silang iba't ibang tungkulin. At kaya, una sa lahat, ano ang tungkulin ng mataas na saserdote? Ito ay ang manguna sa pagsamba at mga sakripisyo. Kaya kung titingnan mo ang Hebreo 8, talata 3, tingnan natin iyan mamaya. Hebreo 9, versikulo 7. Ang mga pari ang namamahala sa mga bagay sa templo nang siyang naglilinis nito. Paglilingkod sa templo.
Sila ang mga nanguna sa pagsamba, ang mga nagbigay ng salita, ang mga nanguna sa papuri. Kaya ito ang mga mataas na pari na nangunguna sa lahat ng espiritual na bagay. At saka, lalo na, napakahalaga nito, minsan sa isang taon, sa ikapitong buwan at ikasamtong araw. Gaya ng alam ninyo, ito ang araw ng pagbabayad sala. At ang mataas na saserdote, taning ang mataas na saserdote lamang, hindi sila maarong pumasok sa ibang panahon. Ngunit isang araw, sa loob ng isang taon, pumapasok sila sa kabanal-banalang dako. Kaya nariyan ang tabernakulo, ang banal na lugar at ang kabanal-banalan. May nakaharang dito, alam mo na, dahil sa panahon gusto nila itong ilabas. At ang mataas na pare ay pumupunta roon minsan sa isang taon. Pero ayon sa ika-anim na aklat, alam mo na, kahit 4 na beses, pabalik-balik siyang tumutupad sa kanyang mga tungkulin. At ang ginagawa niya ay, siya ang nagbabayad sala para sa kanyang sarili at para sa bayan. Kaya ito ang araw ng pagbabayad sala. At ang nilalamang ito ay matatagpuan sa Levitico 16:29 at gayon din sa Levitico 16, talata 12. Kaya tingnan natin ang mga siping ito, ang atong pagkaunawa. Sige, dumako muna tayo sa una sa lahat, sa Hebreo 8, talata 3. Malaki ang kahulugan diya, may lalim dito, ang galing nito. Tingnan natin ang Hebreo 8:3. Basahin natin ito ng sabay-sabay. Handa na, simulan na. Para sa bawat mataas na saserdote, siya ay itinalaga upang mag-alay ng mga kaloob at hain. Kaya naman, kinakailangan din na ang mataas na pari na ito ay may maihandog. Kaya ang mga mataas na saserdote ay nag-aalok ng mga kaloob at hain. Sila ang namamahala sa pagsamba. Dumako tayo sa Hebreo 9:7. Sige, basahin na to ito ng sabay-sabay. Handa na, simulan. Ngunit sa pangalawa, tanging ang mataas na pari lamang ang pumapasok minsan sa isang taon na may dalang dugo na inihahandog niya para sa kanyang sarili at para sa mga kasalanan ng mga tao na nagawa ng walang kaalaman. Kaya ang pangalawa ay tungkol sa pinakabanal sa mga banal. At ito ay minsan sa isang taon, ang petsa ay ang ikapitong buwan at ikasampung araw. Pumunta tayo sa Levitico 16, versikulo 20. Ito ang nagbibigay ng petsa at ipinapakita sa versikulo 12 kung paano siya unang pumasok na may dalang insensaryo at usok. Basahin natin ang Levitico, Kabanata 16, talata 20. Basahon ko kini. Kini mahimong balaod kaninyo. Sa ikapito nga bulan, sa ikanapulo nga adlaw, magpaubos kamo og ayaw tagtrabaho. Lumad man o langyaw na nagpuyo uban kaninyo. Ay ito ang petsa, araw ng pagbabayad sala, ikapitong buwan at ikasampung araw, araw ng pagbabayad sala. Ngunit ang interesante ay, sa talata 12, kumuha siya ng isang insensaryo at isa itong insensaryo. Parang isang palayok. Isipin mo ang isang palayok. Kumukuha siyang mga baga mula sa altar ng handog na susunugin, ang altar ng handog na susunugin, at pagkatapos ay hinahalo niya ito sa insenso. Kaya itong mataas na pari na ito, paumanhin para sa aking piking swanta mo. Kawalan ng kakayahan gumuhit, dala niya ang insensaryo na ito, kinukuha ang mga baga mula sa altar ng handog na susunugin, hinahalo ito sa insenso, at parang mausok, at parang maulap at mausok. At papasok siya sa kabanal-banalang dako. Tingnan nato ang bersikulo 12. Nakakatuwa naman dito. Ayos rang, Levitico 16, talata 12. Handa na, simulan na. At kukuha siya ng isang lalagyan ng apoy na puno ng mga baga mula sa ibabaw ng dambana sa harap ng Panginoon. At 2 dakot na pinong giniling na matamis na insenso. At dalhin ito sa loob ng tabin. Kaya siguro kayangan ko itong patuyuin. Kaya narito ang templo, ito ang silangan, ito ang tarangkahan. Pagpasok mo pa lang, ito na ang altar para sa handog na susunugin. At ito
ang lababo ng tubig. Ito ang banal na lugar. At ito ang pinakabanal sa mga banal. Kaya sa harap ng tabing ay naroon din ang altar ng insenso. Siya ay daan sa tabing at papasok sa kabanal-banalang ito. Ngayon, ang interesanteng bagay na ito ay puro ginto ang naroon. Kaya ngayon ay napakamausok at ang presensya ng Diyos ay bumababa sa lugar na iyon. At ano kaya ang tinutukoy nito? Kaya napakamaulap at mausok. At ang Diyos ay bababa sa kanyang presensya. At ito ay isang anino ng ikalawang pagparito, Panginoon, ang anak ng tao na bababa sa mga ulap sa kaniyang ikalawang pagparito. At iyon, alam mo, noong binanggit ko ang tungkol sa kaganapan kung saan tayo ay nagbabagong anyo at tayo ay nabuhay na mag-uli, at kaya ito ay isang larawan ng at nakaturo sa gawaing iyon. Kaya naman ang Panginoon ay laging bumaba sa isang ulap na parang bundok Sinai. Nang tanggapin nila ang salita, napuno ng mga ulap ang himpapawid at nagkaroon ng kulog at kidlat. At bumaba ang Panginoon. Bumaba siya papunta sa mga tao. At kaya sa parehong paraan, sa huling panahon, sa ikalawang pagparito, kapag ang Panginoon ay dumating sa himpapawid, siya ay darating na nakasakay sa mga ulap. Tama ba? At kaya ito ang itinuturo nito. At gagawa siya ng walang hanggang pagbabayad sala para sa aton. At kaya ito ay natupad, ito ay naging perpekto, ito ay nakumpleto. Kaya hindi na natin kailangang gawin pa ang, alam mo na, ang anumang pagsamba at mapupunta na tayo sa langit. At kaya, kung titingnan mo, sa pahayag, Kabanata 10, versikulo 1, sinasabi nito, ang makapangyarihang anghel ay bumaba mula sa langit na nababalutan ng ulap at pagkatapos ay sa pahayag, Kabanata 14, versikulo 14, sinasabi nito na ang anak ng tao ay dumarating na nakasakay sa isang ulap. Kaya itong mataas na saserdote, kapag kinuha niya ang insensaryo kasama ang lahat ng usok mula sa insenso, alam mo, ito rin ay kumakatawan sa panalangin at pumapasok siya sa kabanal-banalan, kung gayon, ito ay tumutukoy sa walang hanggang pagbabayad sala na darating sa ikalawang pagparito ng Panginoon. At kaya ang Panginoon ay dumarating na nasa mga ulap, nasa usok. Dalangin ko na magkaroon tayo ng pananampalataya upang salubungin ang ikaduhang pagparito. Panginoon, aming Ama, pagdating niya sa himpapawid at maging yaong mga gising at alerto sa kaniyang pagdating. At kapag tayo ay ganito, maari tayo maging tunay na nobya ni Kristo. At idinadalangin at binabasbasan ko ito sa iyo sa pangalan ng Panginoon. Amen. Kaya pinangunahan nila ang pagsamba at ang mga sakripisyo. Gayon din, pangalawa, hindi lamang nila pinangunahan ang pagsamba, kundi pati na rin sa pamamagitan ng mga talaangkanan, maunawaan mo ang daloy ng espiritual na mundo. Kaya, ngayon, si Aaron ang unang mataas na saserdote. Si Aaron ang unang mataas na saserdote. Pinasinaayan mismong Diyos. Ngunit si Aaron ay may 4 na anak na lalaki at dito napakahalaga ng talaangkanan. Ang panganay na anak na lalaki ay si Abihu at Sandam. At pagkatapos ay sina Eleazar at Itamar. Ngunit sino sana ang dapat na susunod sa linya na tatanggap ng kahalili ng mataas na saserdote? Dapat si Abihu, di ba? Ngunit dahil sina Abihu at Nadab ay naghandog yung kakaibang apoy sa Panginoon, ano ang nangyari sa kanila? Oo, pinatay sila ng Diyos. Dahil nag-alay sila ng kakaibang apoy. Ano ba yung kakaibang apoy na yun? Pag-usapan natin iyan mamaya ng kaunti. Kaya ngayon, sina Eleazar at Itamar ang natipira. Kaya ang dalawang anak na ito ay may mga tungkulin bilang pari. Pareho silang mga pari at naglingkod pa rin sila sa simbahan. Ngunit
Ang mahalaga, sa pamamagitan ng talaangkanan, makikita natin na ang pagkasaserdote ay dumating kay Eleazar. Eleazar? Ay Diyos ko, Simke. Si Itamar ay isang pari, ngunit ang mataas na pagkasaserdote ay dutong kay Eliezer. Kaya ang spesyal na pagpapala ng Diyos at ang pagpapahid ng Diyos at ang gawain ng Diyos ay duan kay Eliezer. Kaya halimbawa, kung si Eliezer ang mataas na saserdote at si Itamar ay isa lamang pari, sino ang malamang nagugustuhin mong daanin para sa panalangin? Gusto mong dumaan sa taong may ang kalooban ng Diyos ay sumasakila ang pagpapahid ng Diyos. Bakit tayo pumupunta sa senior pastor na si Philip Lee para manalangin? Dahil siya ang lalaking pinili ng Diyos, ang senior pastor ng atong simbahan. Siya ang hinirang na maging ating senior pastor. At kaya ang pagpapahid at ang pagpapalang iyon ay dumating kay Eliezer. Mga bilang kabanata 3, talata 4, at saka pati na rin ang mga bilang kabanata 20, versikulo 26 hanggang 28. Kaya sa pamamagitan ng talaangkanan, nakikita natin kung naasaan ang kalooban ng Diyos, kung naasaan ang isip ng Diyos, at kung naasaan ang kanyang puso. Nakikita natin kung saan pababa ang daloy, ang spiritual na daloy. Kaya naman, ang Diyos ay gumagawa sa pamamagitan ni Eliezer. Siyempre, si Itamar ay hindi. Alam mo'y napabayaan. Mamaya talaga, ang saserdote na si Eli ay nagmumula kay Itamar. Pero siyempre, alam natin na namatay si Eli at ang kaniyang mga anak. Kaya nakikita natin na ang ilang mga lahi ay napuputol at ang ilang mga lahi ay pinapahiran ng Diyos. At kaya ang daloy ng espiritual na mundo ay makikita sa pamamagitan ng mga talaangkanan. Ang daloy sa espiritual na mundo, may katuturan ba iyon? Kaya makikita natin kung paano kumikilos ang Diyos. Kaya tingnan natin ang ilang talatang ito. At tapusin ko na ito sa loob ng ilang minuto. Hindi ako pwedeng magtagal ng sobra. Ayoko magtagal ka pa. Dumako muna tayo sa numero 3, talata 4. Malamang kailangan na natong itong ituloy sa susunod. Kaya, mga bilang kabanata 3, talata 4. Sige, sabay-sabay nating basahin ihan. Handa na? Simula na? Kaya't sina Eleazar at Itamar ay naglingkod bilang mga pari nung nabubuhay pa si Aaron na kanilang ama. Kaya namatay sina Nadab at Abiru. Kaya't sina Eliezer at Nitima ang naging pare. Ngunit nakikita natin na ang kalooban ng Diyos ay mananatili kay Eliezer. Tingnan natin ang mga numero 20, talata 26. Basahon ko kini. Hubuon si Aaron sa iyang biste og isulob kang Eliezer na iyang anak. Si Aaron mamatay didto uban sa iyang mga katigulangan. Karon, tan-awa ang bersikulo kawahagwalo. Yuman habuan ni Moses ang mga biste ni Aaron og gisulob kini kang Eleazar nga iyang anak. Namatay si Aaron dito sa tumoy sa bukid. Pagkatapos, bumaba sina Moises at Eleazar mula sa bundok. Kaya nakikita natin na ang kalooban at pagpapahid ng Diyos ay nakasalalay kay Eleazar sa pamamagitan sa talaangkanan. Kaya patuloy naming sinusubaybayan ang talaangkanan. Kaya para sa araw na ito, tayo ay gumawa ng konklusyon. Gumawa ng konklusyon. May dalawang bagay akong gustong tapusin. Una sa lahat, ang mataas na saserdote sa lumang tipan ay isang anino ng walang hanggang mataas na saserdote, si Hesus Kristo. Kaya bilang konklusyon, ang mataas na pari, si Asa, ay anino ng walang hanggang mataas na saserdote, si Hesus Kristo. Nanganadugang sa orden ni Melkisedek. Kaya Hesus Kristo, magsusulat ako ng ilang mga talata rito. Mga Hebreo, Kabanata 3, talata 1. Mga Hebreo,
Kabanata 4, versikulo 14 hanggang 16. Gayon din ang Hebreyo, Kabanata 10, versikulo 22 hanggang 24, at ipinapakita nito sa iyo na si Jesus Kristo ang ating walang hanggang mataas na saserdote. Tingnan natin ng ilang mga talata, pero tayo rin naman, ang mahalaga, tayo ang mga pari ng Diyos. Ang walang hanggang mataas na saserdote ay si Jesus, muli tayo ang mga pari ng Diyos. Kaya itinuturo ring ang mataas na saserdote ang mga mananampalataya, ang mga banal sa mga huling panahon. Kaya kung titingnan mo ang 1 Pedro 2, versikulo 5, tinawag niya tayo bilang isang banal at maharlikang pagkasaserdote upang maghandog ng mga banal na hain. At saka rin sa Kabanata 2, talata 9, isang kaharian ng mga pari. Pahayag, Kabanata 1, versikulo 6. Sinasabi na tayo ay isang kaharian ng mamapari. Kaya naman, sa mga huling panahon o sa bagong tipan, tayo ay tinawag bilang mga pare upang mag-alay ng pagsamba at sakripisyo sa Diyos. Kaya sa pamamagitan ng mga aral na natutunan sa mataas na saserdote, nakikita natin na mayroong dakilang pagtatalaga na nagaganap. Kabanalan at kabanalan, hindi natin maaring ipagwalang bahala ang pagsamba. At ang mga pari na ito, hayaang sumamba ang mga tao at tayo ay tinatawag upang sumamba. Tatalakayin natin ito sa susunod, ngunit tingnan lamang natin ang dalawang pangunahing talata at gagawa tayong konklusyon dito. Sige, ganon. Mga Hebreyo, Kabanata 3, talata 1. Hanapin natin yan. Sugdan na. Busa, mga igsuon nga tinawag sa langit, hunahunaan ninyo si Jesus, ang apostol ug labong pari sa atong pagtuo. Sumala sa Hebreyo 4:8 o sa 4, duna kitay labong pari nga misulod sa lamit, si Hesukristo. Gayon din, kung babasahin mo ang Hebreyo 4:16, sinasabi nito na kailangan nating pumasok sa silid ng trono ng biyaya upang makahanap ng tulong sa oras ng ating pangangailangan. At kaya ang ating mataas na saserdote ay dumaan na lahat ng kahinaan na ating pinagdadaanan. Pinagdaanan niya ang lahat ng ating karamdaman at lahat ng kahinaan ng sangkatauhan, ngunit wala siyang kasalanan. At sa gayon ay maari siyang mamagitan sa pagitan ng Diyos at ng sangkatauhan. Kaya nga, si Hesukristo ang ating walang hanggang mataas na saserdote na siyang nagbukas ng daan patungo sa ating buhay na Diyos. At kaya, sa ating pang-araw-araw na buhay, kailangan nating mamuhay ng laging lumalapit sa Diyos. Laging lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kailangan nating ialay ang ating buhay bilang isang buhay na handog. Ang ating pagsamba ay dapat na perpekto, buo, at kalugod-lugod sa Diyos. Sa katunayan, sinasabi sa Roma 12:1-2, kaya nga, alang-alang sa awa ng Diyos, ipinamamanhik ko sa inyo na ialay ninyo ang inyong mga katawan bilang isang haing buhay, na banal at kalugod-lugod sa Diyos. At gayon din sa Roma 15, versikulo 16, sinasabi rito, tayo'y mga saserdote na tinawag upang maghandog sa mga hentil bilang hain at handog sa Diyos. Kaya't dalangin ko na sana, habang papasok tayo sa bagong pamunuan at sa bagong taon ng pananalapi, maunawaan natin ang ating tungkulin bilang mga pari upang, una sa lahat, sumamba at na tayo ay maging isang kaharian ng mga pari. Upang tayo ay maging isang komunidad kung saan maaari nating ialay ang mga hentil bilang handog sa Diyos. Yan ang ebanghelismo. At kaya pag-usapan ito ng mga pinuno. Pero kinabukasan, binigyan kaming patnubay ng nakatatandang pastor. Sabi niya, uy, pinag-iisipan namin yan. Pero bakit wala kayong seminar tungkol sa English History of Redemption sa simbahan ng Pyongyang? At para magkaroon tayo ng isang nagkakaisang seminar na gumagamit ng Ingles. Siguro sa Moraya sa unang pagkakataon.
high school, junior high, HEP, Shiba, Ministeryong Kalalakihan, Ministeryong Kababaihan, Joseph, lahat ay dinadala ang mga Ingles at sinasamba ang mga Ingles at nagkakaroon ng seminar kung saan nangangaral ang senior pastor at nangangaral ang ating mga ministro. Kaya ito ay mga bagong pananaw at bagong direksyon, mga bagong bagay na kailangan nating pag-isipan. Sa susunod na taon, nariyan ang Hora United Conference na pangungunahan ni Hepzibah. Magkakaroon ng proklamasyon at napakaraming bagay na ibinigay sa atin ng Diyos ang dapat nating gawin. At gayang ipinangaral ng nakatatandang pastor nung nakaraang linggo, kapag natapos na natin ang gawaing ibinigay sa atin ng Diyos, saka naton maluluwalhati ang atong Ama. Kaya't dalangin ko na sana'y maunawaan natin ang ating gawain at ang ating tungkulin. Si Jesus ang ating walang hanggang mataas na saserdote na siyang naghanda ng daan para sa atin upang mapunta sa Diyos. At maari tayong lumapit sa Kanya anumang oras at na nakikiramay siya sa atin. At iyon, araw-araw, kailangan nating ialay ang ating mga katawan bilang isang handog na buhay. Kaya't dalangin ko na sana'y tunay tayong sa ating buhay ay mag-alay ng pagsambang nakalulugod sa Diyos at sumama kay Enoch araw-araw. Sa katapusan, sa adlaw sa dayong pagtubos, mausab sila og moadto sa langit nga dili mamatay. At dalangin ko, pagpalain mo ang kalaban na ito sa pangalan ng Panginoon. Amen? Manalangin tayo. Ama sa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito. Maari tayong dumako sa panimula sa talangkanan na mataas na saserdote. At Ama, sa maikling panahong ito, naunawaan namin ang kahalagahan ng pag-aaral ng talaangkanan ng mataas na saserdote at kung paano ito nakaturo sa iyo at kung paano ito isang larawan ng atong mga buhay ng pananampalataya. Ama, hinihiling namon na kami bilang silo ay maging tunay na isang kaharian ng mga pari na naitayo at nakaugat sa iyong salita. Tulungan mo kaming mag-alay ng ganap na sakripisyo sa imo. Ganap na pagsamba na sa espiritu at sa katotohanan. Amahan, giatubang namo ang mga kalisdanan, apan na sayud mi nga gihatagan mo kami og mga pagsublay nga kaya ra namo. Ihatag ang dalan sa gawas. Giyahi kami sa dalan sa kinabuhi. Agaka kami sa pagbag-o. Nagpasalamat kami ug kining tanan among iampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Purihin naton ang Diyos sa pamamagitan ng aton palakpakan.